At muli, binigyan tayo ng pagkakataon. No, sabi ko nga, laging isang malaking pribilehiyo na ikay magamit. Teka lang po Nakalak ba to? Yun po. Excuse me po. Amen. Hallelujah. So, welcome po sa ating gawain. Amen. Isang karangalan na tayo'y nandito. Amen. Dahil isang privilege na tayo makadalo ng gawain ng Panginoon. Amen. At salamat at patuloy tayo sinasamahan ng Panginoon na idako dito sa ating simbahan. Amen. Dahil naniniwala ko ang simbahan isa sa kapamaraanan ng Panginoon upang lumago yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Dahil sa simbahan na ito ay ako'y naniniwala ay ang salita ng Panginoon ang patuloy na nahayag. No, nagiging sentro. Amen. Kasi kaya tayo pupunta ng simbahan, isang layunin para mamuhay tayo biblically. Kasi pag hindi tayo namuhay ng biblically, hindi tayo makakapasok sa area ng Panginoon kasi yun yung topic natin ngayong umaga. Amen. So itong topic natin sa mga tumanggap. So tanong ko lang po, yung sa dalawang bago, nakatanggap na po ba kayo sa Panginoon? I mean, may nag-pray sa inyong pastor o sino man na nag-lead sa inyo at tumanggap kayo? Meron na po? Wala pa. Wala pa. So kasi yung topic ko para sa mga tumanggap sa Panginoon. Amen? Kasi may mababasa tayo sa Biblia, di ba, na hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos o ng langit. So ito'y pangungusap para sa mga tumanggap na. Amen? So ibig sabihin, mga kabilang na sa katawan ni Kristo Jesus. Amen. So bago ako magpatuloy, ay ako po yung mananalangin muna at ako po yung nilalamig. Iba yung aking pakiramdam ngayon. Dakilang Diyos sa mapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat sa umagang ito. Muli, sabi ko nga po na isang malaking pribilehiyo na ako'y magamit sa iyong gawain at isang malaking pribilehiyo na magamit ako upang maghayag ng iyong salita, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy mo kasiyan ng iyong banal na dugo, aking puso, ang aking isipan upang ito'y magamit sa iyong kaluwalhatian lamang, Panginoon, na anuman magbumutawi sa akin, bibig ito'y magbibigay ng kalakasan, pagpapala, at higit sa lahat, katatagan para sa mga kapatiran naming mananampalataya. Dalangin ko, Panginoon, bakuran mo ng iyong banal na dugong apat na sulok ng gusaling ito upang anumang masamang espiritu ng katamaran, kawalang ganahan, ay patuloy namin sinasota in the name of Jesus. Sabagkos ang iyong banal na presensya ang siyang patuloy na maghari sa lugar nito, Lord God. Hallelujah. Muli, Panginoon, kayo pala tinatanggap na namin ang katagumpayan mula sa iyong pangalan ni Jesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat po nagsabi ng Amen. Hallelujah. So katulad nga po na nabanggit ko, meron pong sinabi ang Panginoon, kung babasahin natin sa NIV version, naka-highlight yung pagka-red, si Jesus Christ yung nagsasalita. So, siyempre pag ang Panginoon nagsasalita, medyo maging alerto na tayo. Di ba? Mag-focus tayo sa sinasabi ng Panginoon. So, ang gagamitin natin teksto ngayon ay sa aklat ng Matthew 7:21-23. Si Sir Nori, puro puro ganyan lang yung version na gagamitin ko. Yung version, ganyan lang. Okay, salamat. So sabi dito, sa Matthew 7:21-23, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Verse 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi bubat sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. And last verse, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Maraming salamat sa pagbabasa ng iyong salita. Ang pagkakaroon ng bahagi sa langit o sa tinatawag na Kingdom of Heaven, meron pong qualification. Amen? Di ba? Kaya nga tinatanong ko, kaya nga nagtanong ko kanina kung lahat dito tumanggap na kasi yung pagtanggap natin sa Panginoon symbolize of agreement between you and God.
Di ba habang may naglilid sa'yo, di ba sinasabi, Panginoon, nandito ako, lumalapit sa'yo, buong pusong lumalapit, nagpapakumbaba. Di ba sa last part, sasabihin natin, simula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay at ikaw na magnguna. At tatanggapin ko sa ngalan ng iyong pangalan na ikaw ng aking Panginoon, which is the Savior God. Di ba sa isang relasyon, kapag nangako ka, kailangan mo tuparin. Kasi pag hindi mo tinupad, magkakaproblema yung relasyon nyo, lalo na sa mag-asawa. Tama? At sa pagiging mag-asawa, hindi naman literal pag nag-asawa kayo, okay na. Mas maraming problema. So, ganun din sa Panginoon. Kapag tayo nagkaroon ng agreement sa Panginoon, mas maraming problemang mangyayari. Mas more on na yung comfort zone, mawawala tayo doon. Pag lahat na magiging desisyon, alam niyo yun, hindi tayo magiging komportable. Kasi lahat ng lines ng Panginoon, hindi tayo magiging komportable. Pero, na-apply lang yun sa mga taong hindi talaga totoong tumanggap sa Panginoon. Kasi maraming klase ang pagtanggap sa Panginoon. Baka mamaya may iba dito tumanggap sa Panginoon dahil alam mo yun, kahiyaan na lang. Baka mamaya may tumanggap dito na para wala naman sabi yung pastor, sige, tanggap na tayo. Baka mamaya may tumanggap dito, hindi talaga. Kasi ang pinakamalaking problema kasi, yung pagtanggap natin sa Panginoon na hindi buong puso. Kasi pag hindi buong puso at hindi tunay natin na tinanggap ang Panginoon sa ating buhay, malaki ang magiging problema natin. At nandun na masasagot na kagad yung tanong ng ating teksto. So, kung tatanungin ko kayo, may karapatan ba kayo maging part ng kalangitan? Siyempre wala. Kaya nga sabi ko, may requirements tayong gagawin at may pamantayan. Di ba sa isang relasyon, both kayo may pamantayan. Pero pagdating sa Panginoon, isa lang pamantayan. Pamantayan lang ng Diyos. Amen? So yun po yung tinuturo. Pamantayan po ng Diyos. Pag tayo ay nagtalaga ng buhay sa Panginoon, wala tayong question doon, kundi pamantayan ng Panginoon na masusunod. Amen? Dalawa lang klase lang naman yan eh. Kung pamantayan ng Panginoon ang ayaw mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Pero kung pamantayan ng kung gusto pumunta sa langit, pamantayan ng Diyos ang i-apply mo sa buhay mo. Amen? So, kasi nakakalungkot nga, marami ngayon mga Kristiyano mga tumanggap sa Panginoon. Ang dami nilang diversion. Lalo na yung mga taong pilit nilang ina-apply sa sarili nila, lalo na pag against sa identity nila or sa kanilang kasarian. Diba? Yun yung nagkakaroon ng problema no? So minsan, dadako tayo doon, malapit na pumunta doon. Dadako doon. So, sabi po, yung title ko pala, hindi ko pala nasabi yung title ko. Ang title ko po, ayan, mismo kinuha ko lang, dinagdagan ko lang ng konti, yan. 3 reasons why not everyone who calls me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So may 3 puntos po ako, yung anong dahilan kung bakit hindi lahat ng parte ng katawan o lahat na tumatawag sa Panginoon hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Amen? So number 1, lack of obedience to God's will. Siyempre, pagbago ka pa lang, medyo parang hindi mo maihipa. Yung meaning kasi ng lack of obedience to God's will, yung hindi mo na tawag dito, ano ba yung tawag dito? Yung failing to follow God's commandment, plans, or guidance. O kaya hindi mo na-hit yung righteousness. Ay, yun po yung tinutukoy dito ng lack of obedience to God's will. Kaya nga sabi ko nga, babase tayo simula nung tinanggap natin yung Panginoon. Amen? So siguro 1 to 3 years, medyo maunawa mo pa. Tama? Maunawa mo pa na hindi niya ma-hit yung righteousness. Pero kung mga 5 years, 15 years, 20 years, 30 years, parang ang hirap na paniwalaan yun. Ang hirap ng paniwala na hindi mo ma-hit. Hindi ko sinasabi dito na perfectionist. Ibig ko sabihin, baka mamaya, di ba, kinuman ng Panginoon na ang araw ng linggo ay para sa Kanya. Tama po ba? Mabasa natin yun sa Genesis. Ang araw ng linggo ay para lamang sa Panginoon. Pero kung 5 years to 10 years, kanang kabahagi ng katawan ng Diyos,
yung pagdalo ng gawain ng Sunday, hirap ka, may problema. May problema sa atin. It's either baka, sabi ko nga, baka yung pagtanggap natin sa Panginoon ay napilitan lang tayo. O baka sadyang hindi natin alam, hindi tayo aware sa mga ginagawa natin. So napaka-importante po kasi, sabi ko nga po kanina, yung hindi natin mahit, understood yun. Baga, maunawa pa natin. Pero kapag patuloy natin ginagawa na hindi natin mahit yung righteousness, sabi ko nga po, ito'y nauuwi po sa disregarding divine of guidance. Ibig sabihin po, alam niyo po yun, kasi parang hirap kasing unawain bilang isang Kristiyano, bilang isang parte ng katawan ng katawan ni Kristo. Parang napakahirap. Di ba nga sabi nga kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan ng Panginoon, paano pa sa malaking bagay? Ibig sabihin, kung yung pagdalo ng gawain ng every Sunday, hindi mo magawa, paano mo maatinan yung Wednesday? Paano mo maatinan yung master touch? Paano mo maatinan yung sa may kupaw? Amen? So isa sa mga dahilan kung bakit po tayo hindi natin mahit yung mga kalooban ng Diyos o yung God's will. Kasi nga, sabi ko nga po kanina, siguraduhin natin na kailangan natin examine na, kung sabi ko nga po, kung 5 years to 10 years, 15 years, examine na natin yung puso natin na totoo ka ba tinanggap ang Panginoon? Kasi ang pagtanggap po sa Panginoon, hindi po yan normal. Hindi pa yan ordinaryong pagtanggap. Kasi ang pagtanggap sa Panginoon, pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, kapalit nito, eternal life. Kaya ang pagtanggap mo sa Panginoon ay seryoso. Mas seryoso pa yan sa pagtanggap mo sa asawa mo. Mas seryoso yan sa pagtanggap pa sa may pinaka-importanting bagay na gusto mo. Kasi yung mga bagay na nare-receive natin sa mundo, lalaho yan. Pero ang mapunta, tandaan natin, ang mapunta at mawalay sa Panginoon ay habang buhay natin daranasin yan. Kaya ini-encourage po ang bawat isa na maging seryoso tayo. Kung ngayon po, kung ngayon po medyo pabadjing-badjing tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, examine natin ang puso natin. At kung ganun man ang nangyari sa atin, mag-repent tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at muli niyang panumbalikin yung kauhanan natin, lalong-lalo na sa kanyang salita. Amen? So bakit ko po sinabi ang simbahan? Kasi para po lumalim ang ating pananampalataya para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi ko alam pag nandun kayo sa private life nyo, hindi ko alam sa mga bahay nyo kung kayo po ba yung nagbabasa ng Bible. Kung kayo ba yung may time na manalangin, hindi ko po alam. Pero syempre, makikita natin, sa pagdalo pala ng gawain, makikita na natin yung ating relationship sa Panginoon. Kung totoo. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah! So, kung bakit ko po sinabi? Kasi, lack of obedience, sabi dito, isa sa may qualification ng Panginoon sa Matthew 19, Sabi kasi dito, nasaan yun? Yun, sabi kasi dito, lack of obedience to God's will is primarily sin. Sabi ko nga po, pag patuloy natin, hindi na-hit yung righteousness, nauuwi ito sa kasalanan. Amen? So sabi dito sa 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So sabi dito, hindi lamang po yung pagdalo ng gawain, kundi sa ating mga iniisip, mga ginagawa. So ang sinasabi kasi dito, kailangan lahat ng action natin naka-based on Bible. Amen? Kasi maraming Kristiyano ngayon, kahit alam yung tama, mali, gagawin pa rin yung mali. So yun nakakalungkot. Di ba po? Marami pong Kristiyanong ganon. Na kahit alam nilang mali, gagawin pa rin nila. Amen? So nawa, wag natin gawin yung mga mali, gawin natin yung tama. Kasi kung aware tayo sa paligid natin, sobrang gulo na ng mundo. That's the sign. Hindi ko po alam kung kailan. Pero mga senyalis yan na muli pagbabalik ng Panginoon.
Basahin niyo yung kwento ng mayaman. Diba? Nakiusap siya, kung pwede sana. Pero ngayon may pagkakataon tayo para mag-obey sa Panginoon. Pagkakataon. Malaya tayong gawin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil isa yan sa mga qualification ng Panginoon, sundin natin yung kanyang kalooban. Amen? Sabi ko nga po, isa sa pinakamahirap ng pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, bulayin niyo yung aklat ng Matthew 16:24. Alam niyo naman siguro yung Matthew 16:24. Ang sino mang ibig sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanilang sarili. Kasi hindi pagsunod sa Panginoon, ang number one kalaban naman natin, sarili natin. Hindi naman yung kung sino-sino, sarili natin ang kalaban natin. Kasi bakit? Sa ibang bagay nga nakakagawa ka ng paraan, pero pagdating sa Panginoon, hindi mo magawa ng paraan. Diba po? Sa ibang bagay, nakakabili ka ng mamahalin, pero pagdating sa Panginoon, hindi mo maibigay. Diba? Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Maraming dahilan. So, tigilan na natin yung maraming dahilan na gustuin natin lagi. Amen? So, sabi dito, kung bakit ko sinasabi na yung kalooban ng Panginoon ay isang number one. Dahil sabi dito sa Matthew 19:17, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit, kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Amen? So sabi ko nga po, kapag patuloy natin ginagawa na hindi natin ma-hit yung nais ng Diyos, yung kalooban ng Panginoon, pwede po ito maging cause ng separation from God. Kapag patuloy tayong disobey sa Panginoon, pwede ito maging ugat ng ating separation sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa Isaiah 59:2. Ang sabi niya, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kahit hindi ninyo siya nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So nagkakaroon ng barrier. Kapag patuloy tayo nagdi-disobey o hindi natin na-hits yung nais ng Diyos, patuloy tayo, baka mamaya yung harang natin maging wall of Jericho na. Hirap yun. Baka mamaya yung harang na natin, sa kaka-disobey natin, yung harang natin ay pagitan na ng Pilipinas, Canada. Ang hirap yun. Diba? Ang hirap yun. Kasi ang pagsunod naman sa kalooban ng Panginoon, hindi mo naman kailangan maging perfect kasi wala naman magiging perfecto pagdating sa pagsunod ng kalooban ng Diyos Amen? Ang nais lang ng Panginoon, wag mong ulit-ulitin. Amen? Like for example, kung nagkamali ka sa pangangalo niya, wag mo na ulitin ulit. Tama? Kung nagkaroon ka ng problema sa isang tao, wag mo nang ulit-ulitin. Wag mo na patagalin. Diba? Isang beses lang, tama na yung isang beses. Wag nang dumalo. Kasi pag 2-3, ibig sabihin, di ba talaga mahal yung taong yun? Ayun ang So, ibig sabihin, wag na nating hayaan na paulit-ulit. Paulit-ulit. Kasi ayun din ang mangyayari sa atin. Pagdating ng takdang panahon, paulit-ulit na mag-remind sa atin yung kasalanan na ginawa natin. Yung pag-disobey natin sa mga kalooban ng Diyos. Lagi, di ba sabi nga nung isang mayaman ang init dito. Di ba? Nakiusap siya kay Amang Abraham. Pwede ba? Pakisawsaw naman yung daliri. Kasi uwaw na ako. So wag na nating hayaan na umabot pa tayo sa ganun. Kasi ako'y naniniwala kung ano yung mga sinasabi ng Biblia ay totoo. Amen? Kung ano yung mga kwento doon, ay totoo po yun. Amen? Dahil bakit po? Ang pananampalataya po yan po ay sa pamamagitan ng mga bagay na hindi mo nasaksiyan at hindi mo pa nakikita. Kasi likas sa tao, nananampalataya lang pag may nakita nila mismo, personally. Pero ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, hindi pa man nangyayari o nagaganap, mananampalataya ka sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan natin
mag-obey sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, palakpak sa Panginoon. So, isa pa na consequences na pag-ano natin, lack of obedience, ay yung separation, yun nga, yung magkaroon ka ng, yung sa Romans 6:23. Ayoko na nasabihin, yan. Sabi niya sa Romans 6:23, yan. Sapagat kamatayan ng kabayaran ng kasalan. So, literally, ang tinutukoy dyan yung spiritual. So, kapag patuloy na tayo ay patuloy natin hindi na-hit yung kalooban ng Panginoon, patuloy tayo nagkakasala. At syempre, sabi ko nga po kanina, kung patuloy tayong nagkakasala, patuloy tayong nalalayo sa Panginoon. Amen? Kasi wala naman tayo mababasa sa Biblia kung sino yung tanging makakapagligtas sa atin. Napaka-common na verse na yun, di ba? Yung John 14:6. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Amen? So, number 2, yan, reliance on self-righteousness over grace. Sabi nga po, mostly ito, napapakinggan ko yung puntos na yan sa mga, alam mo yung identity nila ay lihis sa pamantayan ng Diyos. Like for example, yan yung pag sinabi natin yung self-righteousness, yung nag-rely ka sa self-righteousness mo, hindi mo ma-rely. Baga, alam mo yun, tinapos na, pag nananangan ka sa may sarili mong yung katwiran, ibig sabihin, nire-reject mo yung, nawawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon na yung Panginoon ay namatay na sa krus sa Kalbaryo at tinapos niya na lahat. So alam yon na ang kailangan lang natin gawin is i-apply sa ating buhay yung ginawa ng Panginoon. Pero dahil nga po, minsan, dahil sa alok ng mundo, di ba po? Dahil sa ating mga kasarian, hindi nagtutukma, so gagamitin natin yung pamantayan natin. Kasi mahirap pag, lalo na, hindi ko kasi masabi, lalo na pag nilikha kang, hindi ko masabi. Basta ganon. So sabi dito, sa madaling salita, hindi natin makakamit ang salvation sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Yun na lang po. Hindi po natin makakamit ang salvation sa pamamagitan ng ating, di ba kasi likas ngayon sa mundo Basta maging mabait ka lang. Gawin mo lahat ng mga bagay na makapagpasaya sa'yo. Basta wala ka natatapakan tao, gawin mo. Pero, sa pamantayan ng Diyos, taliwas. No? Minsan, di ba tayo, andyan na ang Diyos na nagpapala, ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala, pero more on, mahilig pa rin tayo na, may offer, baga minsan, di ba yung sa ating profesyon, kahit na alam natin natataliwas yung ating trabaho sa Panginoon, ay kukunin pa rin natin yung ating trabaho. No? Kasi pag gaganon, di ba, may trabaho ka, maganda nga trabaho mo, malaki sweldo mo, pero ang tanong, may panahon ka pa ba sa Panginoon? Baba? Sabi nga, makamit, di ba, sabi nga ng Book of Proverbs, makamit mo na lahat ng bagay sa mundong ito. Kung ang kaluluwa mo lang, mapahamak. Di wala rin, useless din yung pinagpaguran mo. So ito yung mga tao, minsan mga Kristiyano, ganyan Amen? Hindi, pastor, kasi kailangan ko magtrabaho. Pero sabi ko nga po, kung matagal mo nang ginagawa, matagal nang gano'n yung sitwasyon mo, pero hindi mo pa rin pinuputol, ibig sabihin, patuloy ka na nananangan sa sarili mong karunungan. At pagdating sa salvation, hindi yung mabuting gawa natin. Amen? Kasi bakit? Tinapos na ng Panginoon sa krus So pagdating sa Biblia kasi, hindi na kailangan ng opinion mo. hindi na kailangan ng idea mo. Kasi maraming Kristiyano kasi, gumagawa sa Panginoon. Kaya di ba yung mababasa natin sa verse 22? Di ba sabi niya, lumayo kayo? Baga sinasabi nila doon, Panginoon, nagpalayas naman kami sa iyong pangalan Panginoon, napagaling naman kami sa iyong pangalan. Pero ang tanong, ginamit mo ba ang pamantayan doon ay pamantayan ng Diyos? Kasi napaka-importante po na yung pamantayan ng Diyos. Sa lahat ng gagawin natin patungkol sa Panginoon, kinakailangan po maging pamantayan natin ng Diyos. Yung nais ng Diyos. Kasi minsan, sa pag-judge natin sa ibang tao, minsan ginagamit natin, pamantayan natin.
Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong gantihan ang iyong kaaway. Kung paano kanya inaway. Ano sabi ng Panginoon? Imbis awayin mo siya, ipanalangin mo. Ganun ang Diyos eh. Diba? Ano ba yun? Yung sabi, Book of Lucas, di ba? Isang Pariseo siya, isang tax collector. Diba? Mas kinalugdan ng Panginoon yung tax collector. Kasi yung tax collector, talaga, kasi minsan pag nag-relate tayo sa ating righteousness, mamaya, hindi natin alam, para malaki na pala yung kasalanan na gagawa natin. Di ba? Baka mamaya, sabi, yung asawa mo lagi may kasalanan, pero hindi mo napapansin, ikaw na pala may malaking diferensya. Tama? So, ganun din. Di ba? Para hindi tayo mamali, o mamali ng pag-judge sa mga, para hindi tayo mamali ng pag-judge, o yung pag-react, o tawag doon sa text, yung pag-reply. Di ba? Mali yung pagkakasabi sa'yo, hindi maganda yung pagkasabi. So, gawin natin pamantayan yung salita ng Diyos kasi makakakomply tayo ng maayos. Amen? Marami kasing tao na talagang hanggang ngayon, nag-realize sa kanilang mga sarili, lalo na sa trabaho. Di ba, ang trabaho, alam naman natin, blessing niya from God. Pero hindi na siya nagiging blessing pagka wala ka ng panahon sa Panginoon. Hindi mo na matatawag na blessing yon mula sa Panginoon. Amen. Huwag na natin pag-usapan yung ibang gawain. Yung araw lang ng linggo. Pag-usapan natin. Kasi bakit kinuman ng Panginoon yon? Para lamang sa Kanya. Amen? Ngayon, kung pati linggo nawawala ka, ibig sabihin, nag-rely ka na sa iyo at sa mundo. Amen? Hindi ko pa sinasabi kasi ayoko kasi pag sinabi ko kasi dito, I'll be honest, pag sinabi ko dito na, kasi minsan may trabaho, hindi, biblically. Kasi kailangan natin mamuhay ng biblically. Kasi the more na namumuhay tayong biblically, the more natin nagagawa yung layunin natin para sa Panginoon. Kasi lagi po nag-remind sa akin yung Romans 12:2 eh. No? Lagi sinasabi, di ba sinabi ng Apostol Pablo doon, huwag kang mayon sa takbo o kapamaraanan ng mundong ito. Kasi ang tao sa mundo, punong-puno ng excuses. Amen? Kasi, like for example, sinasabihin natin na, Lord, ikaw, Panginoon na nagpapala, Panginoon, nagbibigay sa akin. Magsasabi tayo, malaki 310. Pero, pagdating naman sa nais ng Panginoon, hindi naman natin maibigay. So, yun yung pagpapakita na hindi ka talaga nagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, yung mga hindi lang talaga tumanggap ng totoo sa Panginoon, yung mga nakakaranas ng ganito. Yung gumagawa na ito. Pero kung tunay mo tinanggap ang Panginoon, pati talaga hindi ka mag-realize sa iyong sariling karunungan at sa iyong righteousness. Amen? Kasi nung una, bakit hindi natin angkinin yung righteousness? Dahil kung babasahin natin yung aklat ng Romans 3:10. Sabi ng Romans 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya wag mo nang tangkain. Wag na natin tangkain. Sa pamamagitan natin ay maliligtas tayo. Ang tanging Diyos lamang po ang makakapagligtas sa atin. Sa pamamagitan sa Kanya tayo manangan. Sa Kanya tayo magsandigan. Dahil sabi pa dito sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag mo na akuin yung ginawa ng Panginoon, tapos na yun. Ang tanging magagawa lang natin is i-implement natin yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi bakit po? Ayaw ng Panginoon na manangan tayo sa ating mga sariling karunungan. Mababasa po natin yan sa aklat ng Proverbs 3:5. Huwag ka manangan sa sarili mong karunungan. Kasi bakit? Kung tiyak at totoo talaga yung mga opinion natin, makakapagligtas sa ating mga sarili, malamang nasa Bible yun. Kasi hindi. Ibig sabihin, tapos na eh. Yung Bible, tapos na yung lahat. Kailangan na lang natin i-apply.
Kasi pagdating sa pagtanggap sa Panginoon, meron po kailangan mawala at meron dapat madagdag. Ay, tawag dito, may mawawala at may papalit. Siyempre, ang lahat na mawawala, lahat yan yung mga laban sa Panginoon. Amen? Mahirap po. Di ba, sabi ko nga, paki-plus nga po yun, yung Matthew 16:24. No, sabi niya dyan kasi, 16:24. No, sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga tumanggap, sabi na natin, sa mga tumanggap, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan, itakwil niya ang kanyang sarili. Yung tinutungkol dyan sarili, yung layo-layo natin. Yung mga dati nating mga gawa na hindi nakakalugod sa Panginoon. Yung mga desisyon na hindi natin, alam natin na hindi tutukma sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang tao kahit Kristiyano na, ang kulit pa rin. Pinipilit pa rin nila yung pamantayan nila, kahit alam nilang taliwas sa pamantayan ng Diyos. Huwag na natin pilitin. Sabi nga, di ba, iisa lang ang ulo. Ang Diyos lang. So, ibig sabihin, ang Diyos lang masusunod sa lahat ng bagay. Amen? Di po ako galit, ha? Kasi minsan pagka meron akong kasing gustong sabihin na seryoso, kailangan ko maging Kasi alam nga naman, magsasalita ako, may gusto ko ibagay sa inyo seryoso, tatawa-tawa ako. Sa tingin ko, hindi nyo ako paniniwalaan. So, pero sabi ko sa inyo, ako'y nagagalak. No? Masaya ang puso ko dahil unang-una, siyempre, nagagamit ng Panginoon. Same time, may mga nakikinig. Yun yung di ba? Yun yung pinakamasarap. Amen. So, pag ano yun ako, medyo kasi maaga. Pag tinapos ko ito, medyo maaga. So, sabi dito, kapag tayo ay patuloy nananangan sabi ko yun, nasabi ko na to kanina di ba? Pag tayo nananangan sa ating sariling righteousness, di ba? Minsan magkakaroon ng spirit blindness. Diba? Minsan nakikita na lang natin yung mali ng ibang tao. Hindi mo na nakikita yung mali. Di ba? Sabi nga huwag kang puna ng muta ng mata ng ibang tao, baka mamaya gatrak na yung bara ng mata mo. Di ba? Ibig sabihin, huwag tayo basta-basta mag-judge sa ibang tao. Lalo na sa mga hindi mananampalataya, wag natin sila i-judge. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, ibigin mo. Pangalawang utos sa Panginoon, ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa sarili. Ngayon, kapag hindi mo iniibigay yung kapwa, ibig sabihin, hindi mo rin iniibig ang sarili mo. Kung pinapabayaan mo yung kapwa, ibig sabihin, pinapabayaan mo rin yung sarili mo. Biblically yun. Amen? So, syempre, number 1, diba? Ibigin mo ang Diyos. Amen? Kasi magagawa natin ng mga bagay na yan kapag inibig muna natin ang Diyos. Kaya nga sabi ko nga po kanina, napaka-importante na pag tinanggap natin ng Panginoon, ay siguraduhin natin totoo. Tunay. Kasi yung ginawa ng Panginoon, totoo yun, tunay yun. Sino ba naman yung bumaba dito? Walang kamalay-malay Akuin yung kasalanan natin lahat Diba na dapat tayo ang mako yun. Pero dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos, inanda niya, sinakripisyo niyo yung kanyang sarili. Amen? Ano ba naman tayo? Magsakripisyo tayo para sa Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, yung pagsasakripisyo natin, hindi mo nga masabi sakripisyo Kung ihalin tulad natin sa ginawa ng Panginoon, hindi mo masabi Baka nga, hindi ko nga masabi, kabuhok ba o hindi Kasi kung titignan natin yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon, grabe. Walang kasalanan. Pero naparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ano ba naman yung talikuran natin, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon? Nandito na tayo Bahagi na tayo ng katawan ng Panginoon. Ano pa ba bang kailangan natin? Huwag tayo tumulat sa Panginoon, sa mundo. Pastor, kasi bata pa naman ako Hindi, Pastor, malakas pa naman ako Tsaka na. Alam mo kasi marami ako narinig na ganyan Yung mga kaibigan namin sa Del Pilar, sinisiyaran ko. Pag pupunta ako doon, sinisiyaran ko, lagi ko narinig sa kanila na, bata pa, hindi pa, wala pa ako dyan. Kailan mo tatanggap pag wala ka nakakayanan? Tandaan natin, ang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon ay kailangan malakas ka pa. Hindi ko alam kung acceptable sa Panginoon yung asin wala ka na talagang magawa, tsaka tatanggap sa Panginoon. Parang napaka-unfair naman sa mga nagpagal. Pero alam ko ang Panginoon ay, ang Diyos ang nakakalam yun. Pero ang nabasa ko sa Biblia, habang malakas ka pa, dalawang tuhod mo, magtalaga ka na ng buhay sa Panginoon. Amen? Wala naman sinabi doon na kapag mahina ka na,
lumpo ka na, huwag talaga ka na sa Panginoon. Hindi, sinasabi ng Panginoon habang malakas ka pa eh. Amen. Huwag na natin hintayin nyo kasi bakit? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari mamaya. Nakakalam ba dito na mabubuhay pa mamaya? Bukas? Sa susunod na linggo? Sa susunod na buwan? Sa susunod na taon? Kailan pa? Kapag hindi mo na kaya magsalita. Kailan pa? Kapag hindi mo na kayang dumalo ng gawain. Kailan pa? Kapag hindi mo na kayang makapakinig. Alam niyo po, yung wala pa ako hearing aid, naiinis ako eh. Hindi ko marinig yung mga sinasabi. Pero salamat sa Panginoon, ginamit yung asawa ko magkaroon ng hearing aid. Kasi yung left ear ko po kasi, talaga nabingi na to. Dahil lang po sa kapabayaan. Dahil alam ko, nung bata kami, masyado ako na sa sipon. Kaya yung mga bata dito, wag niyong hayaan na yung sipon. Yung sipon nila. Kailangan pag ang bata nagkasipon, ano yun na kagad. Kasi ang nakasira ng tenga ko sa sipon. Kaya na ganun siya. So, pero salamat sa Panginoon, ganun pa man ang nangyari sa buhay ko, patuloy tayo nagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Hindi ko inaari ang kapurihan sa Panginoon. Hindi ko inaari. Ang lahat ng bagay na meron ako, lahat yan glorify para sa Panginoon. Kasi, without His presence, wala naman talaga ako magagawa eh. No? Wala naman akong ano. Alam mo ba, every time na sinasabi ko na Panginoon, alam mo kasi pag titignan mo yung buhay mo dati, parang ano eh, layo. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila, kasi sabi ko nga po, pag nagtalaga tayo, tumanggap tayo sa Panginoon, maraming pagsubok, maraming trial. Marami. Si Satanas, sinasabi nila, di ba tayo kailangan 24/7, kailangan handa tayo. Satanas, dinodoble, tinitriple niyan. Kasi ang gawain kasi ni Satanas, wasakin tayo. Ang trabaho kasi ni Satanas, wasakin ang buhay natin, wasakin yung relasyon natin, mga bawat mananampalataya. Ay, ang trabaho ni Satanas, at higit sa lahat, ang trabaho ni Satanas, wasakin ng simbahan. Amen? Kaya, bantayan natin sarili natin, huwag natin hayaan makapasok si Satanas sa buhay natin. Amen? So, yun po. Sabi dito, nasabi ko na to eh, ganito talaga ako, pag nangaral ako, talagang minsan nasa isip ko na eh. Pag balik ko sa ano ko, nasabi ko na eh. Ganun talaga eh, pag nag-aral kayo, no? Talagang pumapasok na sa isip mo kagad, sa puso mo kagad. So, sabi ko nga po kanina, na self-righteousness can save you. O ibaga, hindi tayo pwede magkaroon ng salvation. Dahil sabi dito, sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo ay naligtas. Amen? So, malinaw po hindi po tayo dapat magpagal. Maganda yan, mabait ka, mapagbigay ka, maganda yan. Pero mas maganda, samahan mo nung katuruan mula sa Panginoon. Mas lalong lalago yan. Mas lalong magiging matibay yan. Amen? Kasi minsan, pag sarili nating kakayanan, may times tayo mabait, may times tayo hindi mabait eh. Di ba? May times tayong magagalitin, may times tayo hindi magagalitin. So, ibig sabihin, na patuloy nating isama ang Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin. Lalong-lalo na sa ating kaligtasan. Amen? So, number 3. Teka lang po. Yun po. Number 3, ang aking last puntos, absence of personal relationship with God. Late pala. Sorry. Late pala. So, ibig sabihin, di ba, sabi ko nga hindi sapat, sa tekstong binasa natin, hindi sapat na tayo sumampalataya sa Panginoon. No? Yung pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi po sapat na tayo po ay sumampalataya. Na siya ang Diyos, ang hari ng hari, siya ang Diyos na kaligtasan. So, hindi po sapat. Siyempre, isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng personal relationship sa Panginoon, sabi ko nga, number 1, sarili natin. Nasa atin kasi ang desisyon. Kung gusto ba natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon o wala. Kasi nasa sa atin yan eh. Pagbabasa ng Biblia, panalangin, nasa atin yan. Kasi kahit anong pilit ng tao o
Like example, sa akin, kahit anong faith ko sa asawa ko, basa ka ng Bible, kung ayaw niyo talaga magbasa ng Bible, wala na. Pero, aanin niya yun. Hindi ko sinasabi hindi babasa yung asawa ko. Ibig sabihin, aanin niya yun. Di ba? Do you think magkakaroon ka ng kaligtasan kung wala kang relasyon sa Panginoon? Amen? Siyempre, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan kung wala kang relasyon sa Panginoon. Pwede ka ba mag-asawa ng hindi mo kilala? Pwede ka ba kagad mag-asawa ng hindi pa kayo nagkarelasyon? Matatawag mo bang mag-asawa yung walang relasyon? O kaya, di ba? Ibig sabihin, yung koneksyon baga, hindi mo matatawag ang isang mag-asawa kung wala kayong koneksyon, communication. Ganon din sa Panginoon, hindi mo matatawag na meron kang relasyon sa Panginoon kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi ka naman nagpipray. Hindi ka naman dumadalo ng gawain. Di ba? Kasi baka nga minsan, ito yung nakakalungkot, nasa loob ka na ng simbahan, pero ang tanong, yung connection mo ba nasa Panginoon? Kasi minsan mahirap, hindi, magkita tayo. Kasi minsan nandito tayo sa loob ng simbahan, pero yung connection natin wala sa Panginoon. Di ba? Nasaan? Alalahanin, yung gagawin mamaya, yung lulutuin mamaya. Di ba? Yun yung nakakalungkot, di ba? So minsan, hindi tayo, alam niyo bakit? Kapag ganun at ganun ang ating gagawin, ano sabi sa verse 23? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So tinutukoy kasi dyan kasalanan eh. Pero nirelate ko siya, relationship with God. Kasi kung gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin magkaroon ng relationship sa Creator. Siya ang lumikha eh. Amen? Di ba sa mag-asawa, pwede ba si Pastor Ramona mag-communicate kay Pastor Erwin? Siyempre hindi. Sa akin siya makikipag-communicate. Anong ibig ko sabihin? Kasi minsan, Kristiyano na tayo kung saan pa tayo nakikipag-communicate. Minsan kung saan pa tayong tao humingi na opinion na ano ba yung kaligtasan. Nasa Biblia na. Ano ba ang kaligtasan? Saan mo ba matatagpuan ang kaligtasan? Di ba? Sa Panginoon lang. Amen. So para tayo magkaroon ng kaligtasan, kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kasi bakit? Kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, may tatlong bagay na hindi tayo magagawa. Una, kawalan ng kakayahan maging mabunga. Sino may kakayanan dito kahit hindi makipag-connect sa Panginoon, mamumunga espiritual? Kasi pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi mo alam kung ano yung bunga. Baka mamaya, alipungan lang yan. Yung mamunga. Di ba? Magiging mabunga tayo sa pagbabasa ng Panginoon. Ano sabi niya sa John? Sabi niya dito, sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mga nananatili o may relasyon sa akin at ako ay makikipagrelasyon sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat hindi ka mamumunga kung wala kang relasyon sa akin. Napaka-importante po, amen, na meron tayong relasyon sa Panginoon. Pansinin po natin yung mga sarili natin nung araw. Sabihin na natin, yung pagtanggap natin, di ba, yung bago tayo, hindi nga tayo marunong manalangin eh. Diba? Pero habang tumatagal, nagkakaroon ka ng, patuloy ka nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, patuloy ka nagiging marunong sa panalangin. Di ba dati, sino dito makapagsabi na pag nanalangin, di ba, ako yung kay Pastor Sania Chas eh, hindi ko nga alam kung ano yung mga pinapanalangin ko eh. Basta sabi ni Pastor Sania Chas, manalangin ako eh. So, para sa akin, yung bago ako, ang panalangin ay parang, ritual. Pero declaration pala yun. So, ibig sabihin, kailangan mo pahalagaan. So, ano gagawin mo? Papracticein mo, aaralin mo. Di ba? Kasi declaration yun eh. Pag tayo nananalangin sa Panginoon, lumalapit tayo sa hari ng hari. Hindi lang tayo lumalapit kung kani-kanino. Amen? Sa Diyos. Kaya pagdating sa panalangin, kailangan natin ayusin yung ating panalangin. Amen? So, hindi ako doon naabot. So, pangalawa,
kawalan ng kakayanang gumawa ng bunga ng Espiritu. Kapag wala ka relasyon sa Panginoon, hindi mo kaya. Lalong-lalo na problema ng tao, magagalitin, hindi marunong magpigil. Di ba? Kasi pag wala kang relasyon sa Panginoon, baka kahit nga dito sa pulpito, pagka wala kang baka kung ano na masabi ko. Pero siyempre, meron kang relasyon sa Panginoon, napipigilan yung sarili mo. Alam niyo po, sa tuwing tatayo ko dito, talagang inaano ko talaga na magkaroon ako ng connection sa Panginoon kasi kasi bilang tao, may mga nasa puso mo na gusto mo sabihin, pero naungusap ang Panginoon wag mong gagawin. Yun yung tunay na may relasyon sa Panginoon. Hindi yung bara-bara ka na lang magsasalita. Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba, magsalita ka ng naaayon para sa kanilang pandinig o para sa kanilang ipamumuhay. Kasi, di ba, ang Panginoon, naalala ko lagi kong inaano, yung mga verses, lagi ko talaga inaan sa puso ko. Kasi lagi ko naalala yung kung paano nag-react si Jesus Christ dun sa may babaeng nahuling. Diba, sa word natin ngayon is prostitute. Di ba? Hindi niya sinabihan yung prostitute, sige na, umalis ka na, huwag ka na uli magkasala, huwag ka na uli, hindi. Di ba, naging concern pa siya, meron pa bang umatol sa'yo? Di ba? Sige, umayo ka na at huwag na muli magkasala. Kasi ganun si Jesus Christ. Ngayon, kung yung ating buhay ay talagang nakatuon sa Panginoon, talagang yung connect natin sa Panginoon ay talagang totoong nandun, kapatid, mapipigilan natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi dapat natin. Kasi ang salita kasi, pag binitaw mo yan, mahirap na bawiin yan. Sabi nga, di ba, mabuti na suntukin ka Yun, nawawala yung pasa. Pero yung salita na masakit, ang hirap mawala. Nawala man matagal, pero ang hirap. Ang magiging cause pa nun, magkakaroon na talaga ng medyo alawan sa'yo. So kaya nga pag hindi siya pagsasalita, lagi ko talaga ginaan sa Panginoon na maging maingat. Kasi bilang isang lingkod o bilang isang tumanggap sa Panginoon, sabi ko nga, kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, tunay na relasyon sa Panginoon, hindi natin kayang gawin yung mga bunga ng Espiritu. Amen? Napaka-importante po yun kasi ang bunga ng Espiritu, ayun po yung mag-aalalay sa atin para gawin yung mga bagay na makadiyos. Amen? Huwag tayo dun sa unang part, yung unang verse, yung 5:21-20, huwag tayo dun. Dun lang tayo sa may 22-23. Ayun yung angkinin natin, huwag natin angkinin yung una. No? So, pangatlo, sabihin ko lang muna yung verse niya. Hindi, nasabi ko na okay na yun. Basta ilagay mo na lang yung Galatians 5:22-23. Nasabi ko na So, lastly, kawalan ng kakayanan, maunawaan ang spiritual na katotohanan. Kapag wala tayong connection sa Panginoon, relasyon sa Panginoon, hindi natin maunawaan yung spiritual na layunin ng Panginoon. Kasi hindi naman natin pinag-uusapan dito yung physical. Ang pinag-uusapan natin yung spiritual na layunin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, di ba, ang espiritu ay malakas pero ang physical na katawan mahina. So sabi niya dito, a person without a relationship with God cannot understand or perceive spiritual truth because they lack in the dwelling, the Holy Spirit, o the Holy Spirit. So, ibig sabihin, nasabi ko na kanina, na kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi natin maunawaan yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Spiritually. Amen? Kasi di ba sa mata ng tao, minsan may mga imposible. Talagang imposibleng mangyayari. Pero spiritually, alam natin na yung mga bagay na imposible sa ating panangin ay kayang ganapin ng Panginoon. So, hindi natin maunawa kung bakit tayo kailangan magtalaga ng buhay sa Panginoon. Kasi kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi natin maunawaan ano ba yung layunin ng Panginoon. Kinukunik ko to sa Biblia. Doon na lang tayo sa Biblia. Kasi malalaman natin ang isang tao na walang connection sa Panginoon o relasyon sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, i-assess natin yung buhay natin simula nung tinanggap natin ng Panginoon. Amen? I-assess natin kung ano yung buhay natin nung simula tayo tumanggap. Kung hanggang ngayon, hirap ka magbigay,
5 years ago, may problema ka. Malamang hindi ka tapat magbigay. So yun yung mga idea lang na sasabihin ko sa inyo. Kung hanggang ngayon, hindi ka makaalis sa mga biso, gapos ng kasalanan, may problema. Yung relasyon mo sa Panginoon, wala. Amen? Kasi marami magte-testimony dito. Na yung simula na nakapag-relasyon sila sa Panginoon, lahat ng mga bagay na hindi nakakalagot sa Panginoon, unti-unti nawawala. Marami dito. Meron nga dito, drug addict. Hindi ko na mention. May mga drug addict dito, may mga sugarol dito, may mga lasinggero dito. Pero dahil sa pagkakaroon ng malalim at malalim na relasyon sa Panginoon, unti-unti nawawala. Kasi ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, hindi po perfectionist. Para maging perfect tayo. Hindi po. Para alisin tayo sa taliwas na pamantayan ng Diyos. Amen? Dahil sabi ko nga sa inyo, ito ang iiwan ko, kung gusto natin makabilang sa kaharian ng Panginoon, sikapin natin na gamitin natin yung pamantayan ng Diyos. Amen?